Yan. Yan, magandang araw, magandang gabi mga kabunyog, mga kababayan. Live tayo, no? Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Bakit po kaya hindi nakikipagdebate o umiiwas po sa isang debate itong si Attorney Rowena Guanzon dito kay Attorney Jesus Palsis, no? Ha? Itong mga nakaraang araw, mabigat yung kanilang mga sagutan, ano? Saan nga ba nagsimula yan, ano? Actually, syempre, itong si Rowena Guanzon, kagaya ng sinasabi niya na siya Queen of Bardagulan, no? Sabi dito, no? Siya Queen of Bardagulan. Maanghang pong mga komento nito ni Guanzon, ano? So, umabot sa punto na nagkahamunan po sila ni Attorney Jesus Palsis, no? Dahil may post po si Attorney Guanzon, nag-comment, nag-react siya dun sa isang post na sinasabi ni Guanzon, kahit daw magsabay-sabay si Risa Hontiveros, si Ronald Llamas, at kahit itong si Jess Palsis ay kayang-kaya niya daw, kahit daw mag-isa siya. So, ganun po ka-confident itong si Attorney Guanzon, ano? At sinasabi ni Guanzon, talagang pinagmamalaki niya, siya daw ay dating mayor, which is totoo naman yan. Dating mayor ito ng dyan sa Bisaya, no? At dati siyang COMELEC commissioner. At sabi niya siya Harvard graduate ba yan? No? Harvard, oh. Ganun, di ba? So, ganun po, Kumbagay talagang pinagmamalaki ni Guanzon ang kanyang sarili, yung kanyang pinag-aralan. Kaya lang, kinantyawan niya po si Attorney Palsis na makikipagdebate lamang siya kung maliligo. Ang tingin ko po yun ay pang-aasar talaga, no? Pang-uuyam yan, no? Pero bottom line po nito ay talagang seryoso po na naghamon ng debate si Attorney Palsis kay Guanzon para pag-usapan yung mga issue, bakit si Sara ay hindi karapat-dapat maging presidente. Yan yung mga topic na sabi nga ni Attorney Palsis. Pwede siyang mag-suggest ng isang topic, tapos isang topic naman kay Guanzon at yung moderator or yung host, isang topic din. So, depende yan no? So, ganun ang hamon. Kaya lang, instead po nakagatin ang hamon ay pangangantyaw po. Pangangantyaw yung nangyari kay attorney na ginawa ni Guanzon, no? Nangangantyaw. 'Di ba? Ato S Bundok nanonood, Boyet Paelmo Sanchez nanonood. So salamat sa mga panonood ninyo, ha. So nangangantyaw itong si attorney Guanzon. Actually, yung mga netizen ang tawag sa kanya buwang soon, di ba? Yung mga kakamping sa mga yellow. Pero ito naman mga DDS, ang tawag naman kay Palsis ay Palsis, di ba? So, kanya-kanyang katawagan. So, tayo naman po, alam nyo, itong si Attorney Guanzon kasi, hindi ito umaamin na siya'y DDS. Wala pong pag-amin, hindi yan na direktang inaamin ni Attorney Guanzon. Pero, makikita po natin na siya'y DDS. Kasi talagang pinagtatanggol niya si Sara, yung mga issue kay Duterte, pinagtatanggol niya. At talagang napaka-anti-Marcos naman ni Guanzon, no? Talagang binabanatan ang administrasyon ni BBM. Wala namang masama diyan kasi opinion naman 'yan, Kaya lang yung sinasabi kasi ni Guanzon, yung stature niya na siya parang legal luminary, na talagang matalino, mataas pinag-aralan, kumbaga sabi niya class A siya, class A. At panay ang kantyaw niya kay Palsis, tsaka dito kay yung isang vlogger si Darian. Talagang pinapakita ni Guanzon na angat siya. Pero yun nga, hindi naman siya kumakagat sa debate. So ganon, hindi inaamin ni Guanzon na DDS siya. At the same time, ang sabi niya, marami siyang followers, marami namang nagla-like sa kanya. And mostly talaga mga DDS.
hindi umaamin si Guanzon na DDS. At the same time, bakit ayaw niyang makipagdebate? Yun lang naman yun para magkaalaman Yung mga kantsaw na may libag, maligo ka muna, typical yan mga ad hominem attack yan Abogado din naman si Palsis. Abogado siya, no? So, ang sinasabi lang ni Guanzon, talagang siya, lugi daw siya. Pero yan po'y indikasyon na natatakot yan. Kaya ang tawag sa kanya ni Palsis ay duwagson, no? Di ba? O, ang linaw po nung nung mga dito ni Attorney Palsis, basahin ko po sa inyo. Ang liwanag po nung hamon di ba? Oh. At pwede naman talaga na kasaan to ni Attorney Guanzon kung gugustuhin niya, di ba? Hindi yung puro hindi pwedeng puro kantsawan, di ba? Patutsada o mga nonsense, di ba? Mga nonsense na Ito maganda pag-usapan talaga. Intellectual na usapan. Kaya debate, walang masama sa debate basta yung pagdedebate, okay yan, parte ng demokrasya yan Pero yung palitan ng opinyon, ng ideya, dapat sa parang magalang, walang bastusan, di ba? Yun yung hinahanap ni ni Attorney Jesus Palsis. Ngayon, may twist nga dito, Isingit natin yung twist. Itong si Kiko Barsaga, itong si Congressman Meow Meow Meow, sumingi sa eksena. Sabi ni Kiko Barsaga, si Kong Meow, siya na lang daw makikipagdebate kay Palsis. Di ba? Ang sabi ng source ko from the DDS camp, ito, post ni Palsis, ni Attorney Palsis ito. They sent Kong Kiko Barsaga in place of Rowena Guanzon dahil ayaw na ayaw daw talaga ni Rowena kumasa sa debate challenge. Matapang lang online, madami daw credentials, pero duwag si Duwagson. O kaya nga ako rin, yan din ang ating nagiging conclusion. Kasi ayaw lumaban sa debate, di ba parang ang daming kantyaw, ang daming patutsada, pero yung matinong usapan, ayaw lumaban. Bakit, di ba? Si Guanzon na nagsasabing marami nga siyang credential, may Harvard pa siya, di ba? Author pa siya ng maraming mga libro, sabi niya. Totoo naman, nakita natin, totoo naman. May mga librong sinulat si Guanzon. So, kung credential rin lang, meron naman talaga. Bukod sa pagiging bardagol ni Guanzon sa Facebook, sa social media, may credential naman talaga. Kaya lang, yung mga credential na yan, masusukat yan. Kung talagang labasan ng talino, labasan ng opinyon, ng perspektiba, bakit hindi makipagdebate? Hindi naman sila magsusuntukan di ba? Di ba, Liberty Remulyata Castillo, good evening sir. Lito Sembrano, mahirap ka debate ang mayroong topa. O di ba nung isang araw nga, nung nakarang araw lang, mayroong parang nakalaban si Guanzon, nakasagutan niya, Sa airport ba 'yon, di ba? Nag-break na parang nagwala si Guanzon, Noel F. Saludo. So, ano sa tingin ninyo, May topak ba si Guanzon? Ito ba'y matino, Ano po sa tingin niyo, mga kabunyog, mga kababayan? Alam niyo, itong si Guanzon, nominee ng PWD party list. So, noong 2022, nanalo yung PWD party list Dahil itong si Guanzon, nakakaintablado po ito kay Leni Robredo. Kay Leni Robredo nung kampanya, napagsasalita yan sa mga campaign sorties ni Leni. So, siyempre, dahil pink, maraming napaniwala po na ito'y talagang kakampings. Pero nung panahon na nga ngayon, mukhang hindi. So, hindi siya pink. Pero sabi niya, pink siya. Sabi niya, dilaw siya. Pero nakakikita, nung maraming kakampings, mga dilawan, mukhang DDS. At sa tingin natin, DDS naman talaga. Ayaw lang aminin. Di ba? Kung ikaw naman may paninindigan, bakit ayaw pa kasing aminin na siya ay maka-Duterte, di ba? O, di ba? Ewan ko. Ganyan si Guanzon. Kaya,
may tawag doon eh, yung feeling mo, pinupuri mo sarili mo na ikaw ay napakagaling. May tawag po diyan, mga tawag diyan, narcissist. Narcissist po ang tawag diyan, no? Narcissism, kumbaga nakasentro sa sarili, na galing sa sarili, di ba? Gandang-ganda sa sarili, galing na sa sarili niya, napakatalino ng sarili niya. Ha? Parang Duterte din, di ba? Sabi ni Boyet Paelmo Sanchez, pamatay issue yan si Guanzon para malihis ang usapan kay Sara impeachment. X na yan sa mga kakamping sa 2028, sabi ni Andres de Supremo. O di ba? O ngayon, nabasa ko na pala yung kay Lito Sembrano, no? Wala na si Guanzon, lipas na ang utak noon. Nanonood si Ma'am Wilma Suarez, salamat Ma'am Wilma. Bergie Berdul Jensen nanonood. Salamat po Ato S. Bondok. So ito ha, babasahin natin ha. Ito po yung sinabi ni Attorney Jess Palsis. So pero bago yan, yun nga si Barsaga, itong si Congressman Pusa, humalo po sa eksena. Sabi ni Pusa, ni Barsaga, siya na lang daw makikipagdebate. Sabi dito ni Congressman Kiko Barsaga, if Attorney Guanzon is not interested, I'm willing to debate Attorney Palsis. Muehehehe. Okay. Makikipagdebate daw itong si Kiko Barsaga. Sabi naman ni Palsis, okay. Di ba? Buti pa lang si game. Sabi ni Attorney Palsis, game daw. Alam nyo, ang maganda sa mga ganitong debate, nagkakaharapan at nagkakapigaan talaga ng utak at makikita ng tao sino ba yung may sense, sino yung nonsense, sino yung may rason, sino yung walang rason, di ba? Yan namang debate. Kung halimbawa i-host siya ng Bilyonaryo News Channel o kung sino host diyan, hindi naman diyan yan naman formal na debate na hindi naman pwede diyan yung mga bastusan. Yung mga ad hominem attack. May mga rules naman yan. So basically, hindi naman dyan pwede yung sinasabi mo sa mga comment section na mga kabastusan. Hindi po. Kung yan ay yan ang maganda sa debate. So nakikita yung pananaw, perspective, yung mga pagrarason sa isang issue, nakikita yan ng tao. Kaya healthy naman ang debate talaga eh. Kahit sa Amerika, kahit sa ibang bansa, yung mga political issue, pinagdedebatihin niya ng mga magkakabilang panig. Walang masama dyan. Yan nga ang maganda yung maging malusog ang ating diskursong pampolitika. Di ba? Kaya lang, yung pag ayaw ng debate, kagaya ng ginagawa ni Guanzon, nangangantyaw, ang lakas ng loob sa mga pampapost sa online, maligo ka muna. Ano ba, anong klase yun? Para ka namang walang bodo dyan o sanggano o tambay ka ba? Yung mga ganyang pananalita at mga pangangantyaw. Yan ay pumapwede sa mga, sabihin nating mga bobo, di ba? Pero sa mga nag-iisip, hindi ubra yung ganun. Di ba? Yung sinasabi ni Guanzon, kung talagang ikaw ay matalas ang mga pananaw mo at ikaw ay may paninindigan, ano ba? Bakit hindi ka makaharap sa debate? Hindi naman kayo dyan magsisigawan. May rules naman yan. Bakit hindi makaharap si Guanzon sa debate? Pero sinasabi niya, marami siyang credential, magaling siya, pinupuri niya yung sarili niya. Diba, Angel de la Guardia? Mga DDS, yung mga siraulo, sabi ni Guillermo Manalang. Kuhang-kuha ni Buwangson ang mga galawan ni Digonyo at ng mga anak. Di ba? Basahin ko po Meron pang isang abogado na rito I challenge Attorney Randolph Libayan to a debate. Iba pa lang si Attorney Libayan. As well on Bilyonaryo News Channel, abogado, show hosted by Attorney Karen Jimeno and Attorney Mike Toledo. He can prove his confirmed information na bayad ako ni Senator Risa Hontiveros. May akusasyon kasi itong si Attorney Libayan, nagbablog din itong si Libayan, na si Palsis daw ay bayad ni Risa Hontiveros. So, matindi yung akusasyon na yan, kaya hinahamon siya kayo ng debate itong si Libayan. Diba? Dapat kumasa ka. Kumasa dapat sa mga ganito. Kung may mga sinabi ka dyan,
as a matter of honor, kung ikaw ay meron kang karangalan, ha, at integridad sa sarili, ay kakasaka kasi nasabi mo yan eh. Patunayan mo yan, di ba? Kagaya kay Atty. Libayan. Ano ba yung source niya? Ano ba yung ebidensya niya? Yung kanyang source para patunayan niya na si Atty. Jesus Palsis ay binabayaran ni Risa Hontiveros. Ganun yan eh. May responsibilidad naman po kasi ang paglahok sa mga political discourse. Kagaya ng ginagawa natin, nagla-live tayo. Meron tayong responsibilidad, obligasyon sa mga manonood na kung ano man ang sinasabi natin ay dapat natin niyang mapanindigan. Otherwise, kung daldal tayo ng daldal dito at kung ano-ano na lang at hindi naman totoo, anong klaseng tao ka, di ba? Kung daldal ka ng daldal, sige kang banat, tapos hindi mo naman kaya at least panindigan yung opinion mo o panindigan yung mga sinasabi mo kung yan ba ay may basihan sa katotohanan, sa mga facts, sa mga information. Yan ay obligasyon ng isang matinong vlogger, kung matino. Abogado ka man o hindi ka abogado, di ba? Kailangan yung mga sinasabi mo para maging credible, ay mapapatunayan mo yan. Kung opinion naman yan, opinion yan. Pero hindi opinion lang na kinuha sa tabi-tabi. Meron kang mga batayan, ba't mo yan nasabi? Hindi naman pwedeng sabi mo, opinion ko to eh. Oo nga, karapatan mo yan. Pero, paano mo yan nasabi? At kung sinasabi ni Guanzon na siya'y intellectual, di humarap ka ngayon para matanong ka, paano mo nasabi yan, di ba? Anong mga batayan mo? Maririnig yan ng mga tao. O, parang si Binay, si Guanzon, umatras kay Sentry. Kaya nga, alam nyo, matalas din kasi si Jess Palsis eh. Matalas yung mga analysis niya, yung mga sinasabi niya. So, masusukat yan kung harap si Guanzon. Face to face sila. Kahit itong si Atty. Libayan, di ba? Kasi abogado ito. Pero itong si Congressman Meow Meow, ewan ko, total, willing humarap, at least, bigyan natin siya ng konting ano dyan. Kredito na itong si Kong Barsaga, haharap kay Palsis, di ba? Okay din yan. Kung magiging disente naman ang usapan, walang bastusan, maganda. Walang problema ang pakikipagdebate, di ba? O, di ba? Ganun po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Basta hindi nagbabastusan. O, kaya lang, pwede bang sasabihin ni Guanzon kung magharap sila ni Palsis, maligo ka muna. Ang itsura mo, maitim ka, mukha kang libagin. Hindi pwede yun eh. Pwede lang yung ginagawa ni Guanzon sa wall niya, sa post niya. Walang pipigil sa kanya, wall niya yun. At kung marami naglalike sa kanya, kung kabastusan, yung pinopost ni Guanzon, ay pagiging balahura po yun eh. Ha? Kung pagiging kanal, balahura, balasubas, yung pinopost niya, at masaya siya, marami siyang likers, di ba? Marami nagpapalo sa kanya, di marami palang bastos talaga. Ganun yun eh. Kapag gusto mo ang bastos, di bastos ka. Pero kung ang gusto mo matinong usapan, di matino kang tao. Di ba? Simple. Kaya lang mo, sa mga post ni Guanzon, na maligo ka muna, mag-ano ka muna ng libag mo. Yan eh, pagiging balasubas yan eh. Di ba? Ibig sabihin, ang mga follower mo, balasubas din. Di ba? It follows yun eh, di ba? Kaya nga follower eh. Kung ang sinasabi matino at gusto mo, matino ang isip mo. Kung katarantaduhan ang sinasabi at nagugustuhan mo, di tarantado ka kasi gusto mo ng katarantaduhan. Di ba? Atty. Rowena Guanzon. Ganun yun eh. Ganun lang kasimple ang logic eh, di ba? Ngayon, kung sa tingin mo Guanzon ay rasyonable ka at matino ang sinasabi mo, harapin mo si Palsis. Mamili ka ng topic na gusto mo. May isang topic na gusto si Palsis, tapos isang topic na mula sa'yo. Pagkasunduan nyo yung topic na ibibigay naman ng host. Di ba? Ganun lang po yan eh. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Para magkaalaman na tayo, di ba? Kaya lang, hindi naman po pwedeng ano yan. Kantsawan ng kantsawan sa social media. Pero ito po, tungkol kay Rowena Guanzon, ito po'y, ayun nga, naging nominee ito ng PWD party list, nanalo nga yan. Pero hindi po yan nakaupo. Bakit? Kasi na-question nga po yung pagiging nominee niya. Dahil dati siyang COMELEC commissioner. Kumbaga, obvious naman eh.
tineknika ni Guanzon na nung siya nasa Comelec, abang na siya nasa Comelec, hindi nga naman siya pwedeng mag-nominee. Pero nung nanalo na yung PWD party list, biglang nagsipag-resign yung mga nominee talaga, yung first, second, third nominee. At siya na ang pumalit. Obvious na tinarantado ni Guanzon yung sistema ng party list. Aminin man yan ni Guanzon o hindi. Yan ay pambabalasubas sa esensya ng party list system. At talagang siya bilang dating Comelec commissioner, alam niya ang pasikot-sikot. O di ba? Kaya lang hindi nga siya nakaupo. So frustrated congressman siya. Ito ba ang tao na nagsasabi na siya may credential? Doon pa lamang po sa party list. Tinarantado niya bakit ba siya naging nominee diyan? Biglang umalis yung mga nominee. Di lokohan nangyari doon. Talagang pinlano na hangga't Comelec commissioner siya, hindi siya magno-nominee. Pero kapag retire niya, yun ang kanyang fallback, ang maging congressman. Di ba? Aminin ba yan ni Guanzon na hindi ganyan ang intensyon niya? Kahit yan ide-deny niya, booking na booking yan. Kaya ito, matakaw, masiba sa kapangyarihan to si Guanzon. Di ba? Hindi ko naman siya sinasabing buang. Pero, factual po yan hindi naman tayo nagpe-fake news. Yun po yung sinasabi ko. Bakit ko nakukonclude yung opinion ko? Na balasuba si Guanzon, na matakaw sa kapangyarihan. Na tinarantado ni Guanzon yung esensya ng party list. Yung ginawa niya, yun ang basihan natin. Merong basihan si Comelec Suliman. Di ba? Comelec commissioner siya, tapos hindi pa siya nominee ng PW party list. Tapos nung nanalo na yung PWD party list, siya na ang uupong congressman. Nagsipag-resign na yung mga dapat na nominee. Syempre, mga tauhan niya yun Magre-resign ba yun na basta-basta? Di ba? Ibig sabihin, pambabalasubas yun. Pantatarantado yun sa sistema. Hindi naman naaminin ni Guanzon yan. Pero yan ang totoo dyan. At yan ay may opinion. Pero may basihan. Kasi imposible naman yung mga nominee ng party list bigla na lang magsesipag-resign para siya i-accommodate. So, ibig sabihin, from the start, yan ang plano nila. Di ba? Di ba, Guanzon? Kaya hindi ka nakaupo. Di ba? Kaya frustrated to na makaupo dyan. Di ba? Napakasimple, hindi naman kailangan na masyadong maraming batas. Minsan po, ang sentido ko mo naman, basic lang yan. Hindi yan kailangan ng maraming mataas na mga pinag-aralan sa batas, mga article, hindi po, basic na basic. Di ba? Di ba, Guanzon, kaya dapat makipagdebate ka. Makipagdebate ka nang makaliskisan ka sa sinasabi mong mahusay kang tao. Mahusay ka pala. Bakit hindi mo kaya humarap, di ba? Ganun lang naman po yan Tayo naman, ako sa akin, ang isang tao na nagsasabi ng totoo, di ba? Confident yan. Ang problema, kung sinungaling ka na, balasubas ka na, confident ka pa, yun ang malala, di ba? Pero dapat, di ba, sa mga tao talagang, alam mo, ang sinasabi mo totoo, confident ka. Bakit si Guanzon ayaw niya makiharap kay Palsis, di ba? Ibig sabihin, lahat ng sinasabi mo dyan, pangangantyaw, kambugan yan. Kambugan lang yan, di ba? Asa kakamping follower, I despise Buwangson, sabi ni Meredith King, Emmerich Gers, sabi ni si Emmerich nanonood. Susie Gonzales, si Mern Gomez, ganyan ang ugali ng mga DD shit. Yabang at kabastusan at fake news. Di ba? Nasa pool ni Ma'am Mern Gomez. Ang totoo nga, si Guanzon ayaw niyang umamin. Di ba? Ayaw niyang umamin, I-share po natin itong ating vlog, At nagtatry talaga ako na lagi-lagi tayo makapag-live, no? Netizen to Guanzon, accept the debate challenge of Palsis. Ito post po to ni Atty. Palsis. Guanzon, naligo na ba? Tingnan nyo. Pwede ba yung naligo na ba? Puro ganon, di ba? Hindi Tapos sabi mo, parang legal, kumakasta, legal luminary, matalino sa batas, di ba? Hindi pwede yung ganon, di ba? Parang si Duterte nga rin, pagka na-corner na, di ba? At ang masakit diyan, pag hindi po pumalag sa hamon si Guanzon, talagang aaminin ni Guanzon, pagtatawanan talaga siya. Siyempre, yung mga bobo na follower niya,
Yung mga bobo na follower ni Guanzon, bibilib sa kanya. Yung mga balasubas, kasi yung mga mahilig sa katarantaduhan, gustong-gusto yung post ni Guanzon kasi katarantaduhan. Pero yung mga matitinong mag-isip, siyempre hindi papasayang mga ganyan ni Guanzon na yan. Ha? Sa mga matitino, hindi papasa si Guanzon, di ba? Di ba, Guanzon? Kaya sabi niya, dati siyang mayor, ano bang nagawa mo? Di ba? Ano ka ba? Ano ka bang mayor, di ba? Ano bang ginawa mo nung mayor ka, di ba? O paano pa yata ni Cory nung naging mayor siya ng ano bang mayor yun? Di ba? O naging COMELEC commissioner siya, di ba? Sino ba nag-appoint dyan kay Guanzon, di ba? O tapos sabi niya, author siya ng mga libro, may Harvard pa siya. O sabi niya Harvard okay ako basta maligo ka muna ng 3 beses. O kita nyo? Ay, Harvard yan. Ha? Baka DDS University ito, no? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, ano? Kaya alam nyo minsan, kaya maraming naluloko sa social media, no? Maraming naluloko. Dahil minsan, ang gusto ng tao yung cool, nakakatawa, bastos, di ba? Pero hindi At the end of the day, humahanap ang tao ng katotohanan. Katotohanan ng katinuan, di ba? Ano ba yung matino? Ano ba yung totoo? Ano ba yung mga bagay na may basihan? Hindi yung nangangantyaw, nangaasar, nagpe-fake news. Yun yung kasing madali di ba? Pag nag-fake news ka kasi madali. Bakit madali ang fake news? Wala nang research, wala nang kahit ano. Sasabihin mo lang naman yan Kasinungalingan yan. Pero kapag katotohanan, nakabase ka sa katotohanan, magre-research ka, talagang i-verify mo ang mga impormasyon, maingat ka sa mga bibitiwan mong mga salita, mga datos, even yung pagbubuo mo ng opinion, ay maingat ka dyan. Kasi gusto mo talagang ikaw ay maging credible, dapat yung mga opinion mo ay may basihan din sa katotohanan. Hindi pwedeng opinion lang, na parang wala lang. Diba? Hindi pwedeng wala lang Dapat, ba't mo yan nasabi? Laging ganon. May rason. May tamang rason. May mga facts. Diyan bumabagsak ang mga DDS. Sa kanila, basta mabasa nila, okay na. Sa atin kasi hindi po ganon. Lalo tayo sa bunyog. Natin, yung standard natin para sa katotohanan, talagang sinisikap natin makuha lahat. Ako po, bilang vlogger, ganun din yung pamantayan natin. Sa bunyog, at ako bilang vlogger, kaya nga, Kulex Soliman, malupit sa katotohanan. Bakit malupit sa katotohanan? Kasi, kailangan yung mga sinasabi nga natin, ay may basihan, may facts, may impormasyon, hindi fake news, hindi marites. Kahit matapang, maanghang ang mga salita ni Kulex, may basihan yan. Diba? Halimbawa, tinawag kong balasubas tong si Guanzon binastos ang party list. May basihan ako kung ba't ko sinasabi na si Guanzon ay balahura sa party list. Naging sugapa sa kapangyarihan. Sugapa, kaya ko yung panindigan yung opinion ko. Kasi may factual basis ako na ano yung ginawa mo ni Guanzon. Diba? Hindi ko naman sinabi yan na wala lang. Diba? Ganun po yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya matapang tayong bumanat kasi meron tayong basihan Babanggain natin kahit sino. Abogado man yan o hindi yan abogado. Diretsuhan dito. Yun ang totoong bardagol. Kapag ang hawak mo ay katotohanan, hindi kantyaw, hindi pangaasar, hindi panlalait, hindi kabastusan, hindi fake news, kung hindi katotohanan, sasagasaan natin sila lahat. Diba? Ganun ang pinakamaganda. Makipagdebate man tayo o makipag-usap tayo. Mila Bianino, si Mamila, nag-mayor dyan sa Cadiz. Sarap tanungin anong ginawa mo sa pagka-mayor. Kaya nga, dapat tanungin siya. Pinagmamalaki niya yan di ba? Ano pang nagawa mo bilang mayor? Di ba? Ganun po yun. Tama ka, Mama Mila Anino, di ba? So, yan. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Tingin ko, hindi naman papalag talaga sa debate si Guanzon versus Attorney Jess Palsis. No? Maganda nga sana magdebate sila, pero ayaw Gusto lang talaga ni Guanzon, mangantyaw lang. Mangantyaw.
walang mangyayari. Talagang ang follower niya, mga DDS talaga, no? So, ewan ko, mangyayari dito kay Congressman Meow Meow, kakasa daw. Wala natin. Sibil naman yan, sigurado tayo. Hindi naman yan bastusan Sibil na debate yan. Ewan ko si yung Attorney Libayan kung papalagyan na sa debate. Dahil sinabi niya nga din, si Palsis daw ay bayaran ni Risa Hontiveros. So, kailangan patulayan niya ni Attorney Libayan. Patunayan mo yan. Diba? Kasi mahirap yung ganyan na paninirang puri din naman yan, diba? O, let's see who will she endorse in 2028, no? Pero ako po, sigurado ako, pagdating kay Guanzon, sinusuka na po ng mga dilawan niyan at kakampings. Yan po ang sa tingin ko. Ewan ko lang kung may mga kakampings at dilawan na pa dito, may simpatya pa kay Guanzon, di ba? Talagang DDS na DDS naman, ayaw lang umamin ni Guanzon. Ewan ko bakit ayaw niyo umamin, di ba? Bakit nga ba ayaw umamin ni Guanzon na DDS siya, di ba? Total yun ang kanyang mga political stand. Ayaw niya pang aminin na DDS siya, di ba? So anyway, ano niya yan? Karapatan naman niya yan, ano? So tayo naman, nagbibigay lang din tayo ng ating opinion, ano? So Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. I-share niyo po itong ating vlog, no? At pwede kayong mag-send ng stars, malaking tulong yan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.